Mapagpalang hapon po sa ating lahat. No? Una-una gusto kong batiin ang ating mga participants na na-baptize. Congratulations sa inyong lahat. I'm sure all of you are still spiritually energized. Tama po ba? Tama? Okay. So I'm here today to talk about faith and guidance. Actually, this is divided into two. Yung faith, growing in faith, saka yung guidance that is knowing God's will. Okay? So faith, napaka-famous na salita, pananampalataya, di po ba? At ito ay mapapansin nyo sa mga talks po natin. Napakaganda ng talks sa BCP, gusto lang. Kaya minsan yung mga members natin keep on going kahit alam nila. Para ma-refresh lang sila. Every now and then. So, mapapansin nyo, this is actually intertwined doon sa mga topics na narinig na previously. In fact, kanina kay Brother Rudy, binanggit na yung mga essentials din doon. No? But now, we would like to focus on a little bit deeper of what faith is all about. Because we are Christians and we are followers of Christ. At mahalaga yun. Okay, faith, pananampalataya. Bakit mahalaga yung malaman natin yung deeper understanding of what's faith? Sapagkat as Christians, we should be guided. No? I'm sure all of us has a definition of what faith sa ating buhay. Sa katunayan, hindi may tatanggi, may mga practices po tayo personally. Tama po ba? So kapag tinanong natin yung isang tao, ito pa, faithful ka ba kay Lord? Oh, faithful ako. Lagi ako nagsisimba eh. Wala nga akong mintis, lagi ako maaga. Yung isa naman, nagnunubi na ako lagi. Okay? Yung isa naman, lagi talaga mong nagro-rosaryo. So, that's good. Okay? Pero don't be mistaken, dear brothers and sisters. Kasi, yung pong pananampalataya is not confined to those alone. Why? Because if man is to define faith by himself, he will always choose convenience, personal convenience. Di po ba? And that is not pleasing to God. In fact, the Bible says na nagtitipine po ng pananampalataya is not us. Why? Logically, sino po ba ang ating piniplease? Di ba piniplease natin yung Panginoon? So, siya nag-define ng pananampalataya, yung standard niya. Siya i-please mo eh. So, I hope I somehow awaken your little bit of thinking on this matter. Sapagkat siya piniplease natin, so hindi tayo mag-define ng faith. Siya mismo. In fact, that's in the Bible. Not only that, kapag na po tayo ay guided ng totoong pananampalataya, yung totoong wisdom ng Panginoon, tinutulungan tayo ng Holy Spirit malaman kung ano ba yung diwa ng words of God. Siguro, let me give you an example, yung overused to yung Matthew 7:7. Siguro, alam niya, yung ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door shall be opened unto you. Di ba ang ganda nun? Nakakatuwa sa social media, di ba? Lord, salamat. Binigyan mo ako ng pinapangarap kong asawa. Tapos i-quote yung Bible verse. Tapos, Lord, salamat. Yung pangarap kong kotse, dumating na. I-quote din yung Bible niya. Tapos nagkabahay ako. So, paano ng blessing? That's good. Nagpapasalamat ka sa Panginoon. But, yung paggamit po ng talata, actually, hindi naman yung para doon. Actually, yung talatang yun, ay para doon sa mga taong nagnanais na hanapin ang diwa at righteousness ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon through the Holy Spirit. Kaya nga, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door shall be opened unto you. So, ganun yun. At doon naman sa kanina, halimbawa natin, okay yun, di ba? Palasimba, nobina, rosaryo. Pero, pagka yung mababaw lang yung iyong pananampalataya sa gano'n, confined ka lang sa gano'n, tapos nung sinuri mo, ang business pala nung lalaki, truck, na nag-o-offer ng mga palatoksong services. Di ba? So, parang medyo hindi aligned, di ba? So, yung punto natin,
Kaya kung malalim mo pagtingin mo sa pananampalataya, later on, malalaman natin, guided ka talaga. Okay? So, let's proceed. So, sabi nila, ang pananampalataya daw po is most likened dun sa paglangoy natin sa ilog. Okay? Alam mo yung ilog, siyempre may current yun, may alon. Diba? Okay. Ngayon, dapat we should keep on swimming, moving. Sapagkat there is a tendency, pagka kagaya ka ng mamang yun, na naka-steady lang, there's a tendency na badala ka ng anod. And anod will represent sins, temptations. Dapat yung journey mo, tuloy-tuloy lang. Di ba? Huwag kang padadala basta sa agos na kung saan ka madadala. Wala lang. Pagkahalimbawa lang natin sa pagtakbo ng pananampalataya. Okay? Yan. Ito mahalaga. Sinasabi sa Mateo 17:20-21, "For truly I tell you, if you have faith the size of mustard seed, you will always say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you." Naniniwala ba kayo na prayers can move mountains? Yes. Diba? O, yan, nagkakasundo tayong lahat yan, di ba? Ayan. Dapat, ang ating pananampalataya ay ating palalagwin. Sapagkat, sa totoo lang, admitted tayo lahat sinners, ano? Ang malaking bulk ng ating konsepto ng pananampalataya ay nandoon sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Kaya dapat lagi natin palaguin. Okay? Yan. Growing in Faith, Part 1. Unang tanong, where does faith comes from? Para medyo may chronology ang ating pagtalakay. No? Saan ba nagsisimula ang pananampalataya? Napakaganda at sinasagot na tayo. Sinasabi sa Romans 10:17, napakaliwanag. Faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Nakakatuwang isipin na mga kapatid, nung tayo mga bata pa, nadinig natin yung konsepto ng Panginoong Ama sa Langit, Jesus Christ, si Mama Mary. Alam niyo, mga bata pa lang tayo. Sumampalataya na tayo. Ako noong bata, bilib na bilib. Talagang hindi ko naman nakikita si God, the Father, si Jesus Christ, hindi ko na, si Mama Mary. Pero, nag-umpisa pa lang doon sa sinabi ng pamilya mo, then later on, ini-enroll tayo ng mga bata sa school, nagkaroon tayo ng subject na religion, yung palang sinasabi ng mga pamilya natin, nasa Bible, di ba? Pero, ang nakakatuwang isipin, tayo mga bata pa lang, nanampalataya tayo on that very simple notion na there exists really God. Hindi naman natin nakikita. Di ba? So, nowadays, we cannot exempt ourselves na sabihin natin, hindi ko naman alam yung salita ni Kristo eh. Bakit hindi tayo exempted? The answer is very simple po. Sapagkat, in modern times, we are exposed to the Bible. Wala naman siguro magsasabi po dito na, ano yung Bible? Hindi ko naman alam po. Di ba? And nowadays, sabi nga ng Panginoon, nakakatuwa ang Biblia pag sinalisip nyo. Hinulaan ng Panginoon yung technology, sabi ng Diyos, ang karunungan ng tao ay paroroon at paririto. Hinulaan na niya yung technology. And nowadays, ang Bible is made very convenient sapagkat nasa cellphone na natin. O, di ba? Very easy. So, anong excuse natin para hindi saliksikin ang salita ng Panginoon? Kaya, yung sinasabi, faith comes hearing and through the word of Christ. Madali na natin ma-access. Okay? And therefore, sinasagot po yung notion natin kanina, yung sinabi natin, na what we should practice and have is a biblical faith. Okay? Because three things are important that you will experience or you will share when you have this biblical kind of faith. Ano po yun? Number one, having biblical faith, you are showing your great love to your Father God. Agree? Okay. Number two, you are strengthening your relationship with God. And number three, you allow God to work continuously in your life. So, what is the better way to understand that? Imagine natin yung tatay sa bahay. Si Ramil, tatay, maraming tatay dyan, lahat ng tatay. Si tatay, sabi ni tatay, o mga anak,
ito ang house rules ha, susundin nyo, sinanay nyo ha, tutulungan nyo, ganyan. Eh nakikita ni tatay yung anak niya, sumusunod na may kagalakan, may pagrespeto, hindi stubborn, hindi rebelde. Anong feeling ni tatay niya? Needless to say, di ba? Ang saya. Kahit hindi mo sinasabi sa tatay mo na I love you tatay, yun ipagpapakita ng pagmamahal sa tatay. At dahil dyan, ang gagawin ni tatay, lalong gaganahan gabayan ka sa paglaki mo. So, yung sinasabi natin kanina, you allow God to work continuously in your life. Hindi mo maririnig sa tatay mo, yung sasabihin nga, alam natin ito lahat sa mga pelikula, natin kahit sa pelikula. Matigas ang ulo mo eh. Bahala ka na nga sa buhay mo. Diba? Nanawa na si tatay. So, pag tayo pala sunod, hindi ganun sikat sa atin. Take note, brothers and sisters, may regalo ang Diyos sa atin. Free will. Use it wisely. So, hindi siya diktator. Ang gusto ng Diyos, makita na sumusunod tayo ng may kalayaan, ginagamit yung free will sa pagsunod sa kanya ng malaya. So, that's the better way to understand that, yung sinabi natin. At, yun nga, sabi natin, dapat, isa sa mga way of life ko ng BCPP member, malalaman nyo naman yun, alam nyo na yata, is daily scripture reading. Okay? Yan. Sabi nga sa Bible, di ba? Blessed are those who hear the word of God and obey it. Take note may kulatilya, Luke 11:28. Huwag niyo kakalimutan yung obey it. Di ba? So, those who hear the word of God and obey it. So, pinagpapala daw yung mga ganun tao. Okay. Kaya, ito ang mahalagang tanong. How about the people who haven't heard of the law or does not know about the Bible? Is there a chance of salvation for them? Magandang tanong yan. Baka naman may gusto sumagot. Okay, so ako na lang sasagot, no? Di ba? Naready yan eh. Okay? The answer is, yes, Romans 2:14. Indeed, when Gentiles who do not have the law do by the nature of things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law. Which means, alam naman natin yung Gentiles, just a little bit of history. Pero mga hintil, yan hindi kasama dun sa Israel, mga non-Jews. But for purposes of salvation, yan isinama dun sa bagong diman, for purpose of salvation sa panahon ni Kristo. Anyway, so, yung mga tao, halimbawa ako, anak gubat, aita, katutubo, hindi ko naman alam yung Bible, hindi ko naman alam yung mga, wala naman kaming gano'n sa amin. Pero, si katutubo, hindi nang nanakaw, hindi nananakit ng kapwa, mabuting ama, kapatid, hindi siya nang-rape o gumagawa ng masama. Ang tanong, is there a chance for salvation? The answer is yes. Because, ginagawa niya ang batas na nakasulat kahit hindi niya alam. At ang yardstick na pagbabasihan ng Diyos, balang araw, ay yung kanyang mga gawa, yung mabuting gawa niya. So, ano po ang pumapasok na ugali ng Panginoon? By that. Ano pumapasok dyan? God is fair. God is just. God is kind. Diba? So, bait ng Diyos. Hindi naman porky, ikaw, ay taka, sa impyerno kayo lahat. Hindi naman ganun eh. So, yan maliwanag. God is fair. No? Yes, proceed. Now, ang tanong naman, what is faith? Yan ang pinakahihintay natin. No? So kanina, nalaman natin sa nanggagaling. Ngayon naman, ano po yung pananampalataya na tinutukoy natin? Yung sinasabi natin kanina, it is God who defines what is faith. Grabe ang lalim, no? Hebrews 11:1. Lalim, no? Now, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sinong nanonood dito na impeachment trial? For entertainment purposes only. Para matawa. Hindi, joke lang. Nanonood kayo ng impeachment, di ba? Kahit kung paano, napanood kayo. So, alam niyo na yung mga tirada dyan, ng mga trending na tirada dyan. Di ba?
Objection, Your Honor. Incompetent to testify. Why? Uh, he does not have a personal knowledge of that matter. So walang personal knowledge, di ba? Ito kakaiba. Evidence of things not seen. Hindi pang tao. Ibang level yan, ha? Sa perspektibo ng tao, pag sinabi natin ebidensya, mga kapatid, simple lang. Nakita mo ba? Yes. Naamoy mo? Yes. O, ganyan, di ba? Ganyan ang evidence natin eh. Pero, sa level ng Panginoon, na siya lang ang may karapatan dyan, at hindi tayo, ibang klase yan. Evidence of things not seen. Di ba? Ang nagpapatupad ng batas, hindi mo nakita ni minsan. Yung anak niya na nagpakalat, hindi mo nakita. And yet, you believe. Sinasabi, faith is a substance of things hoped for. Ano ang katiyakan ng mga bagay na inaasa mo? E tatanungin ko kayo. Simple lang to. Sa mga participants na lang, para ano. Sino dito ang gustong maligtas? Taas ang kamay. Mga participants. Hindi ko na kayo bibilangin. Ibig sabihin, gusto niyo lahat makarating sa langit, pero huwag muna, no? Siyempre maaga pa eh. So, gusto lahat makarating sa langit. Eh kasi yun ang inaasam natin eh. Yan ang essence ng buhay dito, yung journey sa mundo. Yan ang essence kasi ang journey mo, nandito ka, nag-enjoy ka sa buhay, yes, pero eventually, ang gusto mo makarating sa kaharian ng Panginoon. Tama? So yan. So, ano katiyakan ng bagay na inaasam? I-correlate natin yan doon sa kanina, doon sa Romans, ano? The evidence of things not seen. Ibig sabihin, ang pangako ng Panginoon ay hindi bulaan, hindi bola. Mangyayari kahit wala pang nagpapatunay. Wala pa nagsabi sa atin na ako'y naligtas or parating na doon. Wala. Pero, sa conviction ng ating puso at isipan, alam natin na yun ay mangyayari. And that is faith. Okay ba? Klaro po ba tayo? Ano? Okay. Yan. Why do we need to have faith in the commandments of the Lord? Yan. Actually, paborito ko po itong linyang itong Bible verse na to. Ecclesiastes 12:13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. What more can you say? Sa mga nagso-soul searching dyan, mga ano pa mga iniisip, mga, ano bang purpose mo sa buhay? Ano bang aking direksyon? Ano bang aking dapat gawin? Paano ako mabuting asawa? Eh, simple lang ang sagot dyan. Sumunod ka sa utos ng Panginoon at ikaw ay gagawin ang iyong pakiramdam. Sa katunayan, nakalagay dyan, tatakutan mo ang Panginoon at ingatan mo ang kanyang mga utos sapagkat yan ang katungkulan ng tao sa mundo. So yan yung essence ng buhay natin, di ba? Kaya tayo umiiral dito. Eh wala naman siguro sa atin dito na, lalo na nasa community tayo, na nag-iisip na siguro masarap na sa dagat-dagatan na po yun. Masarap. Parang wala nang nagdanais pumunta doon, di mo ba? Okay. Yan. The Bible is the source of our faith, definitely, sabi nga natin. Why do we consider it trustworthy as a source? Bakit katiwa-tiwala? Sapagkat sinasabi mo sa 2 Timothy 3:16-17, all scriptures given by inspiration of God and is profitable, kapaki-pakinabang sa doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Yan ang hangad. Thoroughly furnished unto all good works. You know? In fact, dear brothers and sisters, you need not buy expensive books, yung mga inspirational. In fact, Bible is sufficient. Yun nga lang, medyo ayaw ko namang sabihin, baka gusto nila may something, may mga kwento-kwento pa. But, Bible is complete in itself. Maraming inspirasyon kayo mahahango sa sacred scripture na kaya nga hinihikayat sa atin sa community dito na mag-devote tayo at least a day ng scripture reading. Okay? Yeah. Now, as Christians and as a follower of Christ, dapat ready tayo na tanggapin ang different character ng Panginoon. Huwag tayo pong nag-dwell lang sa isang bagay na gusto lang natin na,
Okay, God is good all the time. Okay yun, talagang God is good. Pero, let us also accept the fact that marami din ugali ang ating Diyos Ama. No? At yan ay nakasulat, hindi yan sinasabi ng tao, hindi yan kwentong kutsero. No? Sa katunayan, pinatutunayan yan, nangyayari po sa ating kapaligiran. Sa Psalm 18:7, no? Lindol, o yan, no? Then the earth shook and quaked, and the foundations of the mountains trembled, they were shaken because he burned with anger. Nagagalit ang Panginoon. Kaya sa totoo lang, yung mindset ko po, mula nung nag-mature ako dito sa mga katulong ng community natin, ang mindsetting ko parati ako umitakot sa Diyos. Hindi naman takot ako dahil ako yung walang iyang hindi yun. Pero alam mo yun, anything can happen, and we always ask for His mercy. Di po ba? So Matthew 8:27, the men were amazed and said, "What kind of man is this that even the winds does he obey him?" Napaka-powerful. Ginaganon-ganon lang yun, nasunod sa kanya yung hangin sa alon, di ba? Nahum, yan, no? Napakaliwanag, sinasabi sa Nahum, the Lord is slow to anger and great power, and the Lord will by no means leave the guilty unpunished. Huwag po kayong maiinggit dun sa mga mayayamang yumaman sa maling paraan. Bakit? Okay lang, masimple ang buhay natin. Di ba? Kasi tandaan natin, paniwalaan niyo yung sinasabi niya kung talagang kayo mananampalataya. Hindi yan palalampasin ng Panginoong Ama. Walang araw. Magbabayad yan. Di ba? So, hindi tayo judgmental, but let's accept it talagang sa society, may mga ganun po. Yan. So, maging kampante tayo sa honest living natin. Di po ba? Yan. So, dapat tanggap natin ang different characters of ito naman maganda, no? Good vibes, no? Para pampaan naman. What is the Lord's promise if we remain faithful despite the challenges in life? Katotohanan to, lahat ng tao may mga pagsubok sa buhay. No? Wala naman yata magsasabi dito na, ay brother, hindi, wala akong challenges sa buhay. Parang wala namang gano'n. No? What is the Lord's promise if we remain faithful despite the challenges in life? Sinasabi sa James 1:12, blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Okay? Liwanag. Sabi natin kanina, yung pananampalataya, biblical way, pagpapakita ng pagmamahal, pagsunod sa Kanya. Ang ganda ng pangako niya. Tayo po, magkakamali pa niya, liwanag. So, yan ang pangako ni Lord. Kaya, ibig sabihin, lalo tayong gaganahan na mabuhay ng naayon sa kagustuhan niya. Tama? Tama po, ano? Yan. Ito naman. God wants to work through us. Gusto magtrabaho ng Panginoon sa atin. Kaya nga tayo, nandito sa PCBP na kay katulong ni Lord. Kung meron na kayong malalim na pagtanaw sa ating community, we are evangelical community. So, ito mga gawain ganito, sama-sama mo kapatid, ito yung gawain na uukol sa Panginoon. Okay? He wants us to have expectant faith. Faith is not a blind leap. So, dapat ibahin natin yung ganyan ha. Yung po mga Kristiyano, hindi dapat gano'n ang style ng blind leap. Let me give you an example for better understanding. May examination sa school, no? Sabi naman hindi na ako mag-aaral. Pasa ako, I have faith. Hindi na ako mag-aaral. Ay, naniniwala ako sa sarili ko na ako'y papasa. Wala ka na paghahanda. Basta ako muna na exam. Parang gano'n lang ang conviction mo sa buhay. Hindi dapat gano'n. No? So, dapat, ang Kristiyano, kung galing, mayroong examination. Mag-aaral ako. Pagkatapos ko mag-aaral, magdadasal ako. Pagkatapos ko magdasal, I will submit. Lord, bahala na po kayo. I have prepared at sana po ako'y pumasa. So, ganoon dapat ang attitude. Hindi yung
Ano, bahala na si Batman. Huwag ganun attitude, di mo ba? Okay? Yeah. Expectant faith. Kaya pala, ano ba yung expectant faith? Yan is believing in His words, expecting it to come true, and acting on it. Ika nga yung ganon. Ngayon, let me give you an example before we proceed to the next. Ano? So, alam niyo ba yung kwento ni ano, yung sa magandang kwento ito eh, yung nasa Matthew 14 niya tayo, verses 22 to 33, if I'm not mistaken. Yung kwento ni Jesus Christ nung siya ay naglakad sa tubig. So, alam niyo yun? So, yung nagpatapos siya magpakain, siya ay nagpunta sa bundok, nagdasal, bumalik siya, then naglakad siya sa tubig nung gabi. Tapos nakita siya ng mga disipulo, nagulat sa kanya, akala kung ano siya. Then eventually, sabi ni Peter, sabi ni Jesus, utusan mo din ako. Paano gusto rin maglakad sa tubig? Ginawa ni Kristo. Ginawa niya, inutusan niya. Naglakad si Pedro, naglakad naman. Nakalakad. Ang problema, umangin. Umangin ng malakas. Eh medyo nabuhay siya. Eh nagpanik. Nagpanik. Gusto. Tapos tulungan mo ako. Eh sa modern times, kung madidinig natin si Jesus Christ. Hindi ko mga ganito mga tema niyan, mga kapatid. Pambira ka naman, Pedro. Ano ba? Nasaan? Parataya mo. Ang liit. Ba't di ka naniniwala sa akin? Nasaan? So, yun ang sinasabi natin. Expectant faith. Maniwala ka sa salita at mangyayari yun. And acting on it. Di ba? So, huwag hilaw. Di ba? With conviction parate. So, ano pa yung mga... Yan. Paano mo natin ma-exercise yung tinatawag na ganyang klase pananampalataya? Faith is a response to God's promises. So halimbawa yan, yung promise of salvation, promise of God's forgiveness. If we practice yung tinuturo ng ni Kristo sa atin ng paghingi ng tawad, we will be forgiven. Pag sinunod natin ang Panginoon, ang nais sa kagustuhan niya, tayo'y masay-say parang araw. So, yun yung halimbawa niyan. Faith is a response to God's promises. Another one, faith is a response to a revelation about a particular situation. Discernment. Ano? Very common po sa atin sa community, discernment. Ano ba yung discernment? Siyempre, invoking the power of the Lord through the Holy Spirit to guide us in our decision-making process and always accompanied by a prayer. And discernment. Yung huwag padalos-dalos. Alam nyo, I was inspired by Chief Persida Acosta. Kilala niyo po ba yung hepe ko? Yung hepe namin? Kasi nakita ko kanina if my memory serves me right, sabi niya, do not make hasty decisions. Think first and act wisely. Di ba? Nakalagay yun eh. Siyempre, pinasuhan ko. Sip-sip ako eh. Joke lang. Kaya talaga, pagka nakita ko si Chip, tutuwain, nakikita. So yun. Halimbawa, idinidire ka ng Panginoon. Halimbawa, nagdasal ka. Sabi mo, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho, pero gusto ko sa Batangas City. Tapos may mga standard ka sa sarili mo. Binigyan ka, the door is open to you. Pero may problema. The salary is not to your liking. Maaaring kulang dun sa parang sa standard mo, di ba? But God is opening the door for you. Alam mo, pagka kung ikaw yun, pinagdasan mo yun eh. Binuksan ng pintuan. So, i-grab mo yun. Kasi, produkto yan ng discernment mo, nagdasal ka, binigay ni Lord. Yun nga lang, kung may kakulangan, malay mo, yun yung sunod doon, ito ka naman uundan pag naging tapat ka sa trabaho, di po ba? So, gano'n. Okay. Yan. Faith is a response to what we know about the Lord. So, ginagawa natin ito sa BCPP. No? So, halimbawa, yung ating kapatid, no? May sakit or toto. So, nangyari, may sakit si kapatid, no? We know that
Jesus is a great healer. Do you believe that? Yes. Yes. Jesus is a great healer. By invoking, yung sa ating pagdadasal, mga brad, mga sama-sama tayo, ini-invoke natin si Jesus as a great healer. So, yun. Ina-apply natin yan. That is faith. Exercise of faith. Na sa pamamagitan ni Yeso Cristo sa Holy Spirit, dumaloy din sa atin. Ating pag naway gumaling ang ating kapatid. So, ginagawa po natin yan. Okay? How can we grow in faith? Actually, ito, parang nabanggit niya I'm just listening to Brother Rudy kanina. Yung sinasabi natin nag-i-intertwine ng mga talks, but nonetheless, all of them are valuable to know. How can we grow in faith? Read the scriptures with faith. Yan, a way of life natin as BCBP member. Okay? So, number 2, having a prayerful life and living in gratitude. Alam niyo, paborito namin mag-asawa. Lagi nakakita ako ng kwadrong yun. Nilagay sa bahay. In everything, give thanks. Small wins, big wins, bad day, lucky day, always give thanks. Ugali yun ng Kristiyano eh. Yung kahit ano, nagpapasalamat. Be part of BCBP family. Alam niyo, baka madali ako ng isang senador dito, baka sabihin masyado kang bias eh. Dapat di ka bias. Pagtatanggol natin ito, pagtatanggol ko yan Kami natural. Nandito ko sa BCBP. But, to tell you, inside, honestly, of course, we don't have that monopolistic claim ng BCBP. Nagkataon lang, nagtotok ako din. Tapos yan, ako nasa BCBP, siyempre ilalagay ko dyan, be part of BCBP family. Naman ilagay ko dyan yung iba pa. Tama? Kaya pag ako'y kinwestiyon na senador, dapat hindi ka bias. Magka-debate tayo. Nasa BCBP ako, alam naman ibang kampihan ko. Anyway. So yeah, how can we grow in faith? Yeah. Very essential. Next. Okay. Yan. Ito maganda. Para pinaka-summary po ng ating talk so that you can have an overview na simpleng-simple lang to understand what's all about. Ang babanggitin po natin ay yung pangkalahatan na. So ito pong obeying the commandments of the Lord, teachings of Christ. Ito pa yung totality of Christian faith. So number 1, obeying the commandments of the Lord, teachings of Christ, faith in the sacred scripture. And mga kapatid, this comprises the big bulk, yung porsyento ng totality. At dyan tayo, admittedly, hindi tayo perfect pa. Yan tayo lahat tayo. Ito, pray to God pag ang Kristiyano ay may problema, i-pray to God. When trial problems come, and ask forgiveness for sins. Yan, sabi nga natin, maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Yan, pag tayo may mga plano, mga tinatas natin, kahit personal plan or BCBP activities, we live up all to Him for help. Ganyan mga Christian. And therefore, yan ang totality ng Christian faith. But as I've said earlier, pinapakaling porsyento po dyan, yung nasa taas. Kasi ito, madali lang naman magpasalamat. Pero yung ating pag-travel sa mundo, journey, doon tayo mag-focus. Pagsunod hanggang sa bandang huli. Yan. Nasa part 2 na tayo. Patapos na. Guidance, knowing God's will. Sabi po sa John 14:18, if someone truly loves me, he will keep my word, and my Father will love me. So, Jesus Christ, nangaral, kung iingatan na salita nga naman ng kanyang mahal ama, siya may saliro ng tatay niya. Mamahalin siya ng kanyang ama. Ang
tatay na. Yan. Ito ngayon, importance of knowing God's will. Anong kahalagahan na malaman natin ang kalooban ng Panginoon sa atin? Guidance and direction. Hindi tayo pariwara. Diba? Hindi tayo pariwara kasi yung nagkakaroon ng yung living a godly life. No? So, mahalaga. Peace and confidence, nagkakaroon tayo ng hindi natin maintindihan sa nanggaling na kapayapaan at kapanatagan ng loob. Spiritual growth, of course. Yung relationship sa Panginoon. Impact on others. Di ba? So, pagka ikaw ay, ang direction mo ay naayon sa kalooban ng Panginoon, nagiging magandang halimbawa ka saan man. Sa school, sa office, sa neighborhood, di ba? So, impact on others. Nagiging positive influence ka. Redemption of time, di ba? Hindi nawawala sa oras mo sa walang kwentang bagay. Diba? Ika nga, let us use our time wisely while on earth. Ito naman, how to seek God's will in our lives. So yun, walk with God. Siyempre, walking with God, sabi natin kanina, magdaan tayo ng panahon lagi na basahin natin ang salita ng Diyos. Huwag natin kalimutan yun. Importante yun. And of course, prayer and having community like this basic. Surrender your will. So sabi nga natin, yung ora et labora, di ba? Work and pray. Ayaw ng Diyos ng tamad, pero pag nagawa na natin ang ating ganang atin, gawa mo na, nagdasal ka, surrender mo na sa Kanya. Seek godly counsel. Diba? Surround yourselves with, with spiritually matured people. Pag sa tingin mo, nagkukulang ang wisdom mo, walang masama na humingi ng payo sa pastor, pangit. Di ba? Sa mga kapatid sa BCBB, yung mga sa tingin mo makakatulong sa iyo na kinakailangan mo ng wisdom o payo. Yan. Pay attention to your gifts and passions. So mahalaga, minsan malaman natin kung ano ba yung talent natin. No? Marami mga kapatid, dear participants, ito pong ating activity na yan, yung CLP. This is a collaborative and corrective effort ng mga kapatid. No? So, combination of talents. No? Kung halimbawa, alam mo, may talent ka sa technology, computer. May talent ka sa pagtugtog, pagkanta. Diba? You can offer it to the Lord as part of your service. Di po ba? O, kita nyo naman yung mga nasa paligid. Lahat yan. Sa sari-saring talent. Di ba? So, nagtutulong-tulong as offering of your service to God. Mas maganda ang purpose. Listen to the Holy Spirit. Paano ba yan? Ewan ko kung ginagawa niyo ito, pero I always make it a day na magkaroon ng quiet time. Especially pag nagkakape ako. Na mag-isa. Hindi ibig sabihin ayaw medyo. Hindi. Kasi sa office kasi, lagi ako nag-aalat ng oras sa umaga. So, ang totoo yan, doon ako nagkakape. So, nagde-devote ako ng quiet time. Wala nagmumuni-muni. Alam mo yun. And, sa pagmumuni-muni, mas maganda you think about some positive thoughts. Good thoughts. Huwag mo masasama. Baka iba sumanib sa iyo eh. Di mo ba? So, listen to the Holy Spirit. Ay, para sa akin, effective yun eh. Nagkakaroon ng quiet time. At least a day. Ayan. Okay? Consider your circumstances. Yan. Okay? Halimbawa, kung kinalalagyan mo, whether it's good or bad, please always pay attention when the Lord opens door and closes door for you. Baka He is giving you some other direction in life. What do I mean by that? For example, you have your job, but your job
demands so much time to the extent that your health is suffering. And you have given so much for years. Pero meron kang longing to have your own time, quality time, of business. Consider your circumstances, brothers and sisters. Perhaps God is telling you through the Holy Spirit that it's okay. Quit your job and pursue your business. Di ba? Maaaring ganun ang mensahe ng Diyos sa'yo na baka maging cause pa ng pagbagsak ng health mo is yung pagpapatuloy mo doon. Kaya minsan you should consider your circumstances. Baka may ino-open na iba ang Diyos sa'yo. And I'm sure makaka-relate yung mga tao na i-give up ito, pero may nagbukas naman sa kanila ibang opportunity. Diba? Na nai-enjoy nila. Diba? Pray for discernment. Yan. So, nasabi na natin kanina. Diba? So, discernment, napakahalaga. Especially so, if you are to decide on a very big matter na huwag padalos-dalos. No? Major decisions in life, kinakailangan lagi yung discernment. At lagi ini-encourage yan sa atin dito sa ating community. So, nasabi na natin kanina, di ba? So, in every decision you make, pag medyo nalilito ka, nagugulumihanan, you ask the mighty power of the Lord through the Holy Spirit to guide you in your decision-making process, and you pray. Diba? Laging masarap ang outcome yan. It might not be too sweet to your liking, pero parating very comforting. That's the word. It might not be that, pero comforting. So yan. Before I end this talk, the question now is all before us, brothers and sisters. Ito ang tanong sa atin. In the exercise of our faith, are we for personal convenience or do we want to be saved? Kayong sasagot. Thank you at salamat po. Sana may natutunan po kayo sa